Ayon sa mga reports na lumalabas ay pinag-aaralan ng Northport Batang Pier kung saan dadalhin itong si Arvin Tolentino, kung sa Barangay Ginebra, sa San Miguel o dito sa Magnolia Chicken Templados. Iyan ang dahilan kung ba't hindi pa ito sinama dito sa trade nung si Xavier Lucero. Maraming mga fans ng Magnolia ang nagulat bakit si Xavier Lucero ang kinuha ng Magnolia at hindi itong si Arvin Tolentino. Gayong itong si Tolentino naman talaga ang kanilang tinatarget. Ang dahilan kasi dito ay pinag-aaralan pa ng SMC kung kanino ibibigay ang nasabing scorer. Sa ngayon kasi may posibilidad na sa tingin ko either sa San Miguel o Magnolia. Sa tingin ko mukhang malabo na dito sa Ginebra dahil nakipag-trade na Ginebra dyan itong si Ben Adamos ang kinuha nila. If makikipag-trade pa sila, dapat kinuha na nila si Tolentino. So sa ngayon sa tingin ko iyan ang tinitignan kung si Tolentino ay dadalhin sa San Miguel o kaya sa Ginebra o sa Magnolia. Sa ngayon kasi sa tingin ko mas kinakailangan ng Magnolia ito si Arvin Tolentino. Kasi ang laro ni Tolentino ay sa power forward at pwede rin sa small forward. Alam natin si Calvin Abueva nasa trading block na yan. Kung makukuha nila si Arvin Tolentino, pwede nang i-trade ng Magnolia itong si Rom De La Rosa, si Calvin Abueva, at yung iba pa nilang mga small forwards. Medyo mahina kasi Magnolia dyan. Si Arvin Tolentino ang kanilang gagamitin. Sa San Miguel, malakas yung small forward nila. Nandyan si Don Troliano o si Marcio Lassiter. Mahina ang San Miguel sa power forward. Pero ang balak ng SMB kunin daw ito si Cade Flores at si William Navarro mula dito sa Northport. So kung kukunin ng San Miguel yung tatlo, si Flores, si Navarro at si Tolentino, medyo malaki yan. At baka maraming players na kailangan bitawan ng San Miguel bid, hindi na sasapat na ito si Jeron Teng at si Jericho Cruz. So abangan natin kung kanino ibibigyan ng SMC. Pero sa tingin ko, mas nakalalamang na ito ay sa San Miguel. Pero sa tingin ko, dapat ay sa Magnolia. Dahil sila ang mas nangangailangan ngayon dito kay Arvin Tolentino kaysa dito sa Beerman. Ang Meralco Bolts ngayon ay tumitingin dito sa Phoenix Fuel Masters para gumawa ng paraan at mapalakas yung kanilang lineup. Ang kinukonsidera raw nila ngayong kunin ay itong si Jason Perkins, si Tyler Tio at itong si Kai Balungay, yung draft pick na kinuha ni Coach Jamaic Jarin. Kapag nagkataon daw, lalakas lalo itong Meralco Bolts dahil mukhang determinado ang Meralco na magkaroon sila ng back-to-back na championships. Tignan natin kung ito ay matutuloy pero maliwanag dito, itong Meralco hindi kontento dito sa kanilang lineup at gusto pang palakasin. Sa ngayon kasi siyempre ang number one objective ng Meralco Bolts ay makuha itong si Chris Newsome, ma-renew yung kanyang kontrata. Kapag yan ay natuloy, pwede na silang mag-focus dito sa ibang mga players katulad nitong si Kai Balungay, Jason Perkins at itong si Tyler Tio. Malamang yung offer ng Phoenix ng Meralco na kapalit kay Tyler Tio ay itong si Aaron Black at isang first round draft pick dahil nga meron pang ACL injury itong si Aaron. Kaya naman ito si Jason Perkins, malamang ang kapalit niya na itong si Kyle Pascual at si Norbert Torres. At ito namang si Kai Balungay na hindi pa natin alam kung sino pwedeng i-offer nitong Meralco Bolts. Pero maliwanag dito, si Coach Nenad Puccinich at Luigi Trillo, ang gusto nila ay yung mga big men na siyang magagamit sa pagdedepensa dito kay Junmar Fajardo. At mukhang yan ang binabalak nila ngayon. Kung sakasakali na ito ay matuloy, makikita natin dito kung paano talaga palalakasin ng Bolts yung kanilang lineup. Dati kasi puro TNT ang pinapalakas ng MVP group pero ngayon tinalo ng Meralco itong San Miguel Bay. Nakita na ng MVP team na po pwede pala na itong Meralco Bolts ang kanilang gamitin din bilang isang championship caliber team. Dahil dito asahan natin na magkakaroon ng player movement sa Meralco. Medyo tahimik pa lang sila dahil nga inaasikaso yung kontrata ni Chris Newsome. Pero kapag naayos na yan, sigurado nagagalaw na rin itong Meralco Bolts.